Welcome po sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po ang topic natin sa ating reaction video, Chinese Communist Party o CCP naglabas ng patakaran na naghihigpit sa paglalakbay ng kanilang mga mamamayan na nakakaapekto sa mga guro sa kindergarten, doktor, mga kawani ng gobyerno pati na rin sa mga government contractor at empleyado ng mga state-owned enterprise. Bilang bahagi ng patakarang ito, inoobliga sila na isuko ang kanilang mga pasaporte. Grabe po talaga itong CCP o itong gobyerno ng China. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Let's do this. 柬埔寨对中国免签了吗？ Cambodia has lifted the visa requirement. Should I go for a visit? Just kidding. Because I first need to get my passport back, as all of our passports are uniformly kept. The Grabe. passports aren't in our hands. But what I find strange is that a passport is essentially the same as an ID card. It proves one's identity. It's issued by the public security authorities. So why is it taken away and kept in a centralized manner? I just can't understand it. If it's to prevent the wealthy from fleeing, but I'm just an ordinary teacher, where can I escape to? I have Grabe no, grabe tong China sa kanilang mga mamamayan ngayon no. Talaga pong hinawakan po nila ang mga passport ng kanilang mga mamamayan. Marami po naapektuhan po talaga diyan. Sa ginagawa po na yan ng China, hindi po sila basta makapag-travel dahil hawak pala po ng kanilang gobyerno ang kanilang mga passport no. Kaya ito po ang masasabi natin no. Sa mga pro-China po sa ating bansa. Ito ba ang gusto nyong mangyari sa ating bansa? Na wala po tayong kalayaan sa lahat? Na mahahawakan po nila lahat kahit po ang ating mga personal na gamit, lalo na po ang ating mga passport. Kasi po, hindi po imposibleng mangyari to kung talagang masasakop tayo ng China. Diba? Ito na po yung mga naratibo ng mismong mga mamamayan po ng China na sila po mismo ay hirap na hirap kumilos sa kanilang sariling bansa. Kahit po ang kanilang mga passport ay hawak po ng kanilang gobyerno. a job, a family to support. When we go out, we just make the most of it. Look around. After a couple of days, our pockets will be empty. This teacher explained in a video that a few years ago there was an opportunity to visit Hong Kong and Macau. Some colleagues were lucky enough to go, but he didn't. Other tour groups went to Hong Kong to shop, to buy. However, when this teacher's tour group went, it was just sightseeing. They didn't want to spend money. The tour guide said this afternoon will be free time and you could buy whatever you wanted. But the teacher thought, how can this be free time? So he spent the entire afternoon playing cards in the hotel just to get through the day. As a result, the tour group didn't really want to take in teachers. They thought teachers were too stingy. Do teachers have the financial means to travel abroad and stay there? They don't have the economic capacity. And do teachers have any secrets to take abroad? I just don't get it. In short, our passports are not in our hands. Yun na nga po, di ba? Alam niyo naman po na kahit po sa ibang bansa ay mababa po ang sahod ng mga teacher. No, ano kayang kinakatakot ng CCP o ng China, no? The Chinese government po dito, no? Ayaw ba nila na bilang tumakas itong mga mamamayan nila at hindi na bumalik sa China? Eh wala nga pong kapasidad itong mga guro na to na gawin po yung mga bagay na yon. At kaya po nagagalit po yung mga mamamayan ng China kasi po pati po ang kanilang mga passport ay talagang hinahawakan ng kanilang gobyerno. Wala po silang kalayaan sa lahat halos dyan po sa China. Kaya naku, mangamba na kayo yung mga pro-China sa Pilipinas. Ito po ang pwedeng kasapitin po natin kung magpapatuloy po. Nasusuporta po kayo sa mga pro-China po sa ating gobyerno. Kaya sabi ko nga po no, sa mga subscribers ko po dito sa ating channel, maging matalino po kayo. Wag po natin hayaan na mapasok po tayo ng mapanakop na China dahil ganito po ang pwedeng kasapitin din ng Pilipinas. Kapag nagkataon, wag po nating hayaan yan. Ngayon pa lang po, ay talinuhan na po natin, wag po nating hahayaan na mapasok po tayo ng China. And we can't get them back. So we're not afraid of being exploited because even if we wanted to go to Cambodia, we wouldn't have the chance. A netizen commented, "It's so strange. Today, the residential community called and asked when I last traveled abroad. They even said I have to turn in my passport to the community or unified management." Another netizen remarked that the reason teachers are not allowed to travel abroad will soon be understood. Grabe no, talagang pinupuntahan sila sa kanilang mga bahay at tinatanong kung nakailang beses na raw silang lumalabas sa China. 'Di ba? Talagang chine-check yung kanilang mga passport pati yung kanilang mga pagkakakilanlan. 'Di ba? Sobrang higpit po ng China, ng Chinese government sa kanilang mga mamamayan. Ano kaya ang ikinatatakot ng China? Siguro alam ng Chinese government na sawa na ang kanilang mga mamamayan sa sobrang higpit
ang paghahawak sa leeg ng kanilang mga mamamayan, no? Kaya talagang nangangamba itong Chinese government na bigla na lang magpulasan sa ibang bansa at hindi na bumalik itong kanilang mga mamamayan sa China. 'Di ba? Kahit sino naman po, 'di ba, pag sobrang higpit talaga pong magagalit talaga at talagang pipiglas, no? Masasabi po natin talagang aalis kung may kapasidad. Pero sabi nga kanila ng teacher po, 'di ba, yung ini-interview, wala silang kapasidad na tumira sa ibang bansa at hindi na bumalik sa China dahil sobrang baba ng kanilang sahod. Pero ganun po ang paghihigpit ng Chinese government sa kanila. Last August, the Chinese Communist Party authorities issued a policy restricting citizen travel, affecting kindergarten teachers, doctors, civil servants, even government contractors, and Grabe, no? 'Di ba? Naghigpit talaga ang CCP sa kanilang mga mamamayan. Nabanggit na nga po, doktor, kindergarten na teacher, at kung ano-ano pa na may posisyon sa gobyerno rin, no? Bakit kaya? Ganun katindi ang tanong natin dyan. Pero kung iisipin nyo, no? Ano na po yun, eh? Wala na ka na talagang freedom. 'Di ba? Tulad po sa atin sa Pilipinas, lahat po nagagawa natin. Mayroon tayong freedom, may demokrasya sa ating bansa. Napakaganda na mayroon po tayong ganun. May freedom of speech, freedom of expression, lahat po may freedom tayo. Pero dito po sa China pala ay sobrang kawawa talaga ang kanilang mga mamamayan. Dahil pati po ang kanilang pagta-travel, pati po ang kanilang mga passport ay kinokolekta ng kanilang gobyerno para hindi sila basta-basta makalabas ng kanilang bansa. At kung lalabas man sila sa kanilang bansa, ay talaga pong tinatanong po kada bahay ang mga mamamayan nila. No? Tinatanong kung ilang beses silang lumalabas sa bansa, kinukuha ang kanilang mga IDs pati mga passport para talagang malalaman ng CCP o ng gobyerno ni Xi Jinping kung yung mga individual po na yan ay lumalabas ng bansa. Di ba po? Dahil kailangan mong kunin yung passport mo dyan sa gobyerno nila bago sila makapag-travel. Grabe po yun, no? Sobrang higpit at sobrang hindi po makatao ng ganun pong ginagawa ng CCP sa kanilang mga mamamayan. state-owned enterprise employees, requiring them to surrender their passports. Recently, this unsettling policy has been escalated. Ordinary citizens are now required to hand in their passports for centralized management by their employers. Grabe, no? 'Di ba? Ordinaryong mamamayan, talagang kailangan nilang isuko ang kanilang mga passport sa gobyerno nila talaga bago sila makapag-travel. Kaya hindi rin natin masisisi talaga yung ibang mga Chinese na negosyante, no, na may kakayahan na tumira sa ibang bansa. Talaga pong nagmamigrate, lalo na rin po dyan sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Nagmamigrate ang mga Chinese na negosyante dahil ganito po kahigpit sa China, sobrang higpit. At hindi po talaga makatao yung ganyan. Individual departures must be reported and approved in advance. Grabe, no? Talaga pong ire-report pa po talaga nila ang individual departure. Kung baka sakit sa ulo, bago ka makalabas ng kanilang bansa, bago ka makapag-enjoy sa iyong bakasyon kung saan ka man pupuntang bansa, ay kailangan mo munang i-report sa kanilang gobyerno. 'Di ba? Ganun kahigpit. Kaya uulitin ko na naman po, no, sa mga mamamayan po natin, sa mga makapapanood din po nitong video po natin na to. Gusto nyo ba ng ganitong mangyari sa atin sa Pilipinas? Mag-isip po kayo. There are rumors online that the country might close its borders. For ordinary Chinese citizens without connections, even fleeing will be difficult. Some netizens on Douyin, Chinese TikTok, complained, saying, "My workplace made me hand in my passport. How much do I make in a month? Do they really think someone like me, a powerless loser, could escape the country? My monthly salary can't even cover a plane ticket." So, alam talaga ng CCP na may posibilidad na talagang layasan na nga sila ng kanilang mga mamamayan. No? Yun po talaga, takot ang CCP na maubos ang mga Chinese citizen sa kanilang bansa at mag-migrate sa ibang bansa. Kasi po ganun eh. Kasi naghihigpit sila, pati po mga passport talagang kinokolekta ng CCP o ng Chinese government. Di ba? Freedom mo yan. Kung tutuusin, sariling gamit mo yan eh. Di ba? Dapat ikaw lang ang may hawak niyan. At hindi ka kailangan magpaalam sa iyong gobyerno para ikaw ay makapag-travel. Kaso nga lang nga, pag kinolekta na yan ng gobyerno, talagang malalaman nila kung kailan at kung anong petsa ka aalis o lalabas ng kanilang bansa. Di ba? Dahil kukuhanin mo yung passport sa kanila. Pwede rin talagang dun pa lang sa pagkuha ng passport ay pwede na nilang i-deny yun. Na talagang yung nagbayad ka na ng iyong mga plane ticket, ng iyong mga hotels na sa pupuntahan mo, na pwedeng hindi mo matuloy ang iyong lakad dahil baka hindi ka payagan ng gobyerno nila. Paano pa kaya sa immigration, di ba? Ganun po katindi dito po sa China. Sobrang hindi po makatao. Another netizen stated they've never been abroad despite having a passport. Recently, they were told to hand it over and don't understand why.
The CCP authorities have not issued any official documents or legal grounds for this. Legal experts say that requiring ordinary citizens to hand in their passports needs legal backing, otherwise it's illegal. Several interviewees told Western media that after booking an outbound flight, they quickly received a call from the police asking about the destination and the purpose of their trip. Grabe, no? Talaga ang higpit. Isipin mo, kabubok mo lang, di ba? Nagbook ka ng flight mo. Tapos tatawagan ka ng pulis. At ikukumpirma kung bakit ka pupunta sa lugar na yon. Yung pagbabakasyon ng ibang bansa. Kumbaga, ang daming restriction na ginagawa ng China sa kanilang mga mamamayan. Kaya po itong mga Chinese citizen, legit, hirap na rin po sila sa kanilang sariling bansa. Bukod sa bagsak ng ekonomiya, hindi sila kumikita dyan, walang trabaho, walang hanap buhay. Diba? Ganito pa kahigpit ng kanilang gobyerno. Hindi talaga sila makapaghayag na kanilang saloobin sa kanilang gobyerno dahil alam nyo na, pag komunistang bansa, hawak din nila ang kanilang media, nakabusa lang kanilang mga bibig, pati po ngayon ang kanilang mga passport ay hawak ng kanilang gobyerno. Nakakaawa at nakakalungkot ang gantong sitwasyon ng mga Chinese citizen, ng mga ordinaryong mamamayan ng China ay pinahihirapan ng komunistang gobyerno nila dyan sa China. A Chinese expatriate who has long been living abroad recently disclosed on social media that residents in his registered hometown, Longnan City of Gansu Province in northwestern China, have been required to surrender their passports. Grabe. The official explanation was temporarily safekeeping, and those wishing to Temporary safekeeping? Bakit hindi ba kayang i-safekeep ng mga may-ari ng passport ang kanilang mga passport? Anong logic meron yung CCP dito? Di ba? Pakinggan natin ulit ng sinabi, no? of Gansu Province in northwestern China have been required to surrender their passports. The official explanation was temporarily safekeeping, and those wishing to travel abroad need to report in advance for approval. Diba, kailangan mo pang mag-report sa kanilang kapulisan o sa kanilang mismong gobyerno in advance bago ka mag-book ng iyong flight. Diba? Sobrang matrabaho po 'yun. At sobrang mawawala na po talaga doon yung freedom mo, 'di ba? Yung privacy ng mga mamamayan na gusto mag-travel. Dahil alam lahat ng gobyerno nila, individual 'yun ha. Isipin mo, milyon ang tao diyan sa correct me pa mo kung billion ba o milyon ang tao diyan sa China. Isipin mo individually. Kung ikaw ay magta-travel, kailangan mo mag-report in advance sa kanilang gobyerno bago ka mag-book ng flight. Dahil syempre, kukunin mo nga rin yung passport mo sa kanila. Di ba? Hindi ka makakaalis sa walang passport eh. Grabe itong ginagawa ng CCP sa kanilang mga mamamayan. The individual said they haven't lived in China for many years, but still fell under this control measure. The local authorities did not provide any clear legal basis or specific time frame. Grabe. After inquiry, it was found that there has been no official announcement for a legal document issued by the local authorities in Gansu province regarding the aforementioned measures. However, similar practices have been repeatedly disclosed by Western media in recent years. After verifying with residents from various regions, it was discovered that in at least Gansu, Guizhou, Yunnan provinces and other regions, Isipin mo, no? Ganyan na pupuntahan ka ng siguro immigration yan o militar, no? O police talaga. Pupuntahan ka sa bahay, kakatukin ka. Hello, ilan po ba sa inyo dyan ng mga nag-travel o magta-travel, no? Amin na muna yung passport nyo dahil hindi nyo kayang i-safekeep yung passport nyo. Kami na muna magtatago, baka hindi nyo maingatan yung mga passport nyo na yan, di ba? Di ba nagpapatawa na lang tayo dito, pero sobrang-sobra na po ito, itong ginagawa na po ng China. Ayun lang po, no? Mahaba na po ang ating reaction video. Basta po meron na po tayong konteksto at alam na po natin ang ginagawa ng CCP sa kanilang mga mamamayan. Uulitin ko po, no, sa mga mamamayan po ng Pilipinas, kung ikaw ay Pilipino, gusto nyo ba na ganito po ang mangyari sa ating bansa? Kaya po sasabihin ko po sa inyo, maging matalino po kayo. Lalong-lalo na po sa 2028, alam nyo na po ang kailangan gawin. Talinuhan nyo na po ang pagboto. Kung maaari lang po, wag nyo na po kayong bumoto ng mga pro-China na mauupo sa ating gobyerno. Dahil hindi po imposibleng mangyari po sa atin to kung totally mai-invade o talagang masasakop tayo o mahahawakan tayo ng komunistang bansang China. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mo kakalimutan mag-subscribe, mag-like ka na rin sa ating video para makita pa po ng marami ang ating video. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.